Good morning, goody sa lahat. Ah, may ano ako dito kay Senador Manny Pacquiao, may revelation ako dito. Kasi ito si Senador Manny Pacquiao. Ano to? Halos kapitbahay namin to sa Mindanao, sa Bukidnon. Bago to nanirahan sila sa Jinsan, galing to sila sa Kibawi, Bukidnon. Ako taga Kibawi din. Kaya marami tong pamilyang naiwan sa lugar namin. Kaso sa kanyang diskarte sa politika, mali. Mas magaling siya sa boxing kaysa politika. Ito, pakinggan nyo yung sinabi ni Pangulong Duterte kung kumbinsido kayo. Ito botohin ba ninyo o hindi? Not vote for Pacquiao because he is a liar. Salita ng salita na 3 times daw tayo mas corrupt. So I am challenging him. Ituro mong opisina na corrupt at ako na ang bahala within 1 week may gawin ako. Maglista ka, Pacquiao, at sinasabi mong 2 times kami corrupt. Ilista mo yung mga tao at opisina. Sabi ko noon, if you come to know that there is a corruption, let me know. Give me the office. Ganon ang dapat ginawa mo. Wala ka namang sinabi noong all these years. Puro ka praises na praises akin. Tapos, ngayon sabihin mo, corrupt. Saan corruption? Anong opisina? Pagkaalam ko, wala. DPWH noon was really had the notoriety of, pero wala akong nakita ngayon na may corrupt. Mayroon marami na pero napaalis na. Naunahan na kita. Every administration will have a share of the problem of corruption. Do not ever think that if you will win as president na wala ng corruption dito sa Pilipinas. You dream of giving everybody houses in 6 years time. Just like what Senator Enrile said, good luck na lang. You must be dreaming. Hintay ako sa listahan mo at ang mga tao. Matagal naman tayo ng kaibigan hanggang kahapon o isang araw ko lang nagsabi ng corruption. It's easy really to say. Hindi ko sinasabi walang korupsyon. Kaya nga ituro mo. Kasi yung lahat na tinuro ng iba, pinaalis ko na sa gobyerno. Kita mo yung Pastillas, 43 immigration people were dismissed. 73 sa customs. BIR mayroon rin. Secretary Dula is having his hands full of investigating these people. Turo mo lang. Total, it is your duty as a congressman. Go to Congress and start to talk. I am challenging you or else, talagang sabi nga nila, totoo na mong ulitin ka. You fail to do that, I will campaign against you because you are not doing your duty. Do it because if not, I will just tell the people, do not vote for Pacquiao because he is a liar. I am not questioning your ability intellectually or what, but pag hindi mo nagawa yan, araw-arawin kita, I will expose you as a liar. At yung buhay mo, kilala mo kita noon pa. Then we should start also because you are going for public office, presidency, everybody should know. At ito, put you on notice na isasabi ko lahat at kakalabanin kita panahon ng eleksyon. Pag hindi, I will just be another son of a bitch playing politics. Yan sinabi ni Pangulong Duterte sa kay Pacquiao. Si Pangulong Digong, hindi yan sinungaling. Nagsasabi talaga yan na totoo. Pacquiao kasi, unang-una kalaban niya si BBM. Siniraan niya. Ngayon, ando na siya sa alyansa. Hindi mo masabi kung saan talaga siya. Kung sa bangka, iba-iba yung kanyang pagbugsay. Iba-iba yung kanyang sa sagwan. Kaya, hindi natin kayang ibigay sa kanya yung tiwala. Sa amin lang sa aming pamilya, wala na kaming tiwala sa kanya. Siguro sa inyo, kung pagtiwala ka mo, butuhin nyo. Papanalawin natin. Panalawin ninyo. Pero ako galing yan sa lugar namin. Kahit doon sa lugar namin, sinusuka na siya. Yan lang po. Salamat. Mabuhay lahat.